Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. O eto mga DDS ha, galing na ito mismo sa bibig ng iniidolo nyo na si Vice President Sara Lustayera. Dahil sa naging sagot ho ng iniidolo nyo, abay mukha yatang napapahiya ho siya dito. Nalalaman tuloy ng maraming Pilipino kung ano ang katotohanan mga DDS. Perkit maganda na ho ang nasabing proyekto, eto na, mukha yatang inaangkin na ng iniidolo nyo. Gusto niya yata magkaroon ng credit sa nasabing proyekto. Anong nangyari sa'yo, Vice President Sara? Bakit ka sumagot ng ganun kasi? Nabibisto ka tuloy ng maraming Pilipino. Anong nangyari sa panahon mo? Ay, naka. Anong nangyari sa panahon mo at panahon ng tatay mo? Ay, matatawa talaga ako dito minsan kay Vice President Sara sa kanyang mga sagot, nabibisto tuloy siya at napapaiya. So ito nga mga ka-aksyon, sa isang interview kasi, tinanong kasi siya ng isang reporter kung ano ho ang masasabi niya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa 4PH na pabahay ng administrasyon doon sa Kalinan, Davao City mga ka-aksyon. Ito ho ang naging sagot ng ating Vice President Sara Lustayera. Ito, panoorin ho muna natin itong maikling clips na ito mga ka-aksyon. Reaction mo, VP, sa pagbisita ni President Bongbong Marcos doon sa Kalinan, yung usually na balay program ni Pangulong Duterte before, yung pabahay? Peoplesville. Yes, I know, kasi project namin yan ng Mayor of Manila. So, ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipag-comment natin yung mga tao na pinisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So, mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila, ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM Tutuloy. Isipin nyo mga DDS. Ayan ang sagot niya. Tila inaangkin na ni Sara ngayon. Isipin nyo mga DDS panahon niya pa daw yan nung siya ay mayor, project niya na daw yan. Ano ho ang nangyari, Vice President? Ang tanong namin, na ipatayo ba ang nasabing project na yan nung sinasabi mo na project mo yan noong ikaw ay mayor pa sa Davao City? Na ipatayo ba yan? Tanong lang ho yan Ngayon, presidente pa ang tatay mo noon. Anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari, Vice President? Tapos ngayon sasabihin mo, project namin 'yan nung ako pa ay mayor pa sa Davao City. So anong nangyari? Bakit ngayon lang ito na pinatayo ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pinalawak, no? Itong nasabing 4PH na pambansang pabahay sa ilalim ng administrasyon. Bakit ngayon lang ho ito na sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ho ang nangyari nung kayo ho ay mayor pa sa Davao City at presidente pa si dating Pangulong Duterte? Kami po ay nagtatanong lamang kasi galing na ho mismo sa bibig nyo na project nyo yan nung kayo ay mayor pa sa Davao City. Ngayon, ang tanong kung ano ho ang masasabi mo sa pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos, so sabi mo wala kang masabi, no comment. Yung mga tao na lang siguro ang tatanungin kung ano ho ang masasabi nila. Vice President, ikaw po ang tinatanong. Bakit itinutulak mo doon sa mga residente doon sa Davao City? Ikaw po ang tinatanong kung ano ho ang makukomment mo. 'Di ba? Ngayon kung sasabihin mo ang comment ng mga tao, lalong-lalo na ang naka-benepisaryo, no? Ang nakatira na doon. So, magandang comment talaga nila.
ramdam ho talaga nila na noon wala sila sariling bahay, ngayon nagkaroon na sila ng sariling bahay sa administrasyon o sa pambansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Kaya masaya ho sila, 'di ba? Bakit nyo po sinasabi na ito pala ay proyekto nyo na noong kayo ay mayor? Ano po ang nangyari, 'di ba? Siguro nung panahon nila, no, na siya ay mayor, siguro, no? Siguro ito ay pagpaplano pa lang o formulasyon pa lang. Oo, 'di ba? Ang kaso naipatayo ito sa administrasyon na ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya magiging ano talaga dito si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Tapos ngayon, ang paniwala naman ng ilan sa mga supporters mo dahil sinabi mo na proyekto mo yan noon. Ngayon, sasabihin naman ng mga ilan sa mga supporters mo, inangkin naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga DDS, marunong kayo tumingin ha. Mag-research kayo, paandarin nyo naman ang mga utak nyo ha. Oo, hindi perket sinabi ni Vice President na yan daw ay proyekto niya noong siya ay mayor, pero isipin nyo, kung nung panahon ng siya ay mayor, kung may ganito bang pabahay. 'Di ba? Yan ang isipin nyo bago nyo sabihin na inangkin naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang proyekto ni Sara. Oo, 'di ba? Baka noon kasi plano pa lang pero wala pang naipatayo, 'di ba? Baka lang ha, baka plano pa lang noon at baka wala pang naipatayo. Ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinatayo at ipinalawak itong 4PH na pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Yan mga DDS ha, wag masyado anuhan ha. Baka yan naman ang ikalandakan nyo sa social media na inangkin ni Pangulong Bongbong Marcos. Klarong-klaro po na itong pabahay na ito ay sinimulan sa pambansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon at expected ito matatapos siguro next year bago mag-end ang kanyang termino bilang presidente ng Pilipinas. Kaya ito si Vice President, natatawa na lang talaga ako. Dapat tanungin nyo ang mga sarili nyo, mga DDS. Kung sinasabi ng ating iniidolo na si Inday Sara na ito pala ay proyekto niya, bakit noon hindi ito nag-will known sa social media? 'Di ba? Yan ang isipin nyo. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, ginishare ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone!